pinatawag ng NBI yung mga ex-Marines, yung 80 na ex-Marines, syempre, pinatawag din si Mike Defensor, pinatawag si Attorney Baligod, nandun din si Topacio. Siguro si Topacio tumatayong abogado ni Defensor kasi nakita ko magkasama yung dalawa. Anyway, mga kabunyog, ano bang nangyari? Ayan, sumipot yung 16 sa 18 na ex-military. Wag nating sabihin na 18 ex-Marines kasi hindi naman lahat yun ex-Marines. Nandun din yung asawa ni Mike Defensor, si Julie Defensor. Ang tumatayong lawyer yata doon sa asawa ni Mike Defensor, yung anak nilang abogado na rin. Si Maligot, siya naman talaga yung abogado nitong 18 na ex-Marines. Ngayon anong nangyari? Isa-isahin natin yung mga argumento nila Defensor, nila Topacio, at saka ni Baligot. Ang una, bakit daw sila ang pinatawag? Ang dapat daw na pinatawag ay yung mga officials ng gobyerno na inaakusahan nitong mga ex-Marines na tumanggap ng mali-malitang pera. Yan na naman yung linya ni Topacio, linya ni Mike Defensor, yung linya na naman ni Baligod. Ang gusto daw nilang mangyari, ang imbestigahan, hindi sila. Bakit daw sila yung iniimbestigahan? Ang sagot diyan, simple lang naman yun. Unang-una, ano ba ang issue? Ang issue ay ganito. Nag-press con si Baligod. Present niya yung 80 na ex-Marines. Nandun din si Mike Defensor. Anong nangyari? Sumunod nilang ginawa, si Baligod pumunta ng ombudsman. Okay? Yun ang magsimula muna tayo sa facts ng kaso. Nag-present si Baligod, present yung mga ex-Marines, marami silang mga aligasyon, pasabog umano yun, si Mike Defensor nandun din, tinulungan niya daw si Baligod, tapos pumunta sila ng ombudsman, sunod na araw yata yon. Bakit sila pumunta ng ombudsman? Ang purpose nila sa pagpunta ng ombudsman, para daw yung ombudsman, aksyonan yung kanilang paabot. Ibig sabihin, ipatawag ng ombudsman yung mga official na sinasabi ng mga ex-Marines. Yun ang gusto nilang mangyari. Ngayon, anong ginawa ng ombudsman? Ang ginawa ng ombudsman, dineputize ang NBI. Ano yung laman ng pagkaka-deputize? Ang ibig sabihin ng deputize, inatasan. Parang ang ombudsman kasi, makapangyarihan yan, kaya niyang mag-deputize ng mga ahensya ng gobyerno. Pero, bakit kailangan niyang mag-deputize? Kailangan niya ng tulong kasi mabigat ang trabaho ng ombudsman. Sa dami ng dapat niyang gawin, nag-iimbestiga siya, nagpapile pa siya ng kaso. At the same time, kung may kaso na, sila pa rin yung mga abogado dyan. Kumbaga matrabaho ang ombudsman, kaya may pagkakataon na nagdi-deputize sila. Yan yung technical term o legal term, deputize. Ibig sabihin, itong trabahong ito, kami dapat ang trumabaho. Pero kaya nyo naman ito, pwede bang tulungan nyo kami, kayo na ang gumampan nito. Kapag dineputize ka ng NBI, official yun at legal. So ano ang binigay na power o deputization ng ombudsman sa NBI? Dineputize ang NBI. Imbestigahan nyo nga itong mga ex-Marines na to kasi lumapit sa amin sa ombudsman. Marami silang aligasyon. Alamin nyo nga kung ano ang background nito. Para bago namin aksyonan yung pinaabot nilang reklamo sa ombudsman, muna? Malaman namin, sino bang nasa likod niyan? Paki-imbestiga. Yun yung binigay na power sa NBI. Yun ang ginagawa ngayon ng NBI. Bina-background check yung mga ex-Marines na yan. Pati si Baligod, pati si Defensor. Hindi dahil may kaso sa ombudsman itong mga ex-Marines. Hindi yun. Dineputize ng ombudsman ang NBI para i-background check itong mga ito. At saka alamin ano ba ang motibo nila? Pangalawa, iniimbestigahan na rin sila tungkol dun sa mga sinabi sa affidavit. Ano daw ba sila? Akusado? Sila daw ba ay nasa ilalim na ng custodial investigation? Ang binigay ng ombudsman trabaho sa NBI, hindi tungkol dun sa mga pinangalan ng congressman. I-background check nyo ito, alamin nyo kung ano tong group. Ano ba talaga ang nasa likod nito? Yun. Napaka-specific nung investigasyon na pinapasagawa
ng ombudsman sa NBI. Hindi naman tungkol dun sa mga congressman na binanggit. Iba yun. Iba yun. Ang dapat na magpatawag na nun, yung Blue Ribbon Committee ng Senado. Kanya-kanyang trabaho yan. Ano ba itong sila Tupas? Ano ba itong sila Mike Defensor? Ang pangalawa pa nilang argumento, bakit daw ang daming investigasyon na ginagawa? Bakit may investigasyon daw ang NBI, tapos ang alam daw nila, ipapatawag pa rin sila ng ombudsman? Kasi may sulat din daw sa kanila yung ombudsman. Kailangan din daw nilang umattend sa investigasyon ng ombudsman. Ano bang klase itong mga abogado na to? Itong si Baligod at saka si Topacio? O baka nagmamaang-maangan lang sila? Alam naman nila yan. Ano ang mandato ng ombudsman? Ano ang mandato ng NBI? Ang mandato ng ombudsman, lumapit sila sa ombudsman, di ba? Ibig sabihin, yung pinapaimbestigahan ng ombudsman sa NBI, specific lang, background checking, verification nitong mga taong ito. Pero pagdating dun sa aligasyon ng korupsyon, pagtanggap ng pera ng mga kongresista at ombudsman yon. Itong ombudsman, magpapatawag talaga ng investigasyon tungkol doon sa kung totoo ba na tumanggap nga ng pera, mali-malitang pera, ang mga kongresista at mga senador at iba pang opisyal. Yun yung sisiyasatin ng ombudsman. Pero yung background, motibo nitong mga ex-marines na to, pinapasiyasat ng ombudsman. Ibig sabihin, kinakatulong ng ombudsman yung NBI. So magkaiba yung purpose. Ano ba itong mga abogadong ito? Ang sisiyasatin ng ombudsman kung may korupsyon. Ang sinisiyasat naman ng NBI, itong mga taong ito, sino bang nasa likod nito? Ano bang background nito? O yan yun. Magkaiba yun. Actually, paghandaan nila, kasi magkakaroon pa ng investigasyon ang DOJ. Pangatlo na naman na investigasyon yon. Ano na naman ang purpose doon? Ay, di ba, marami silang mga binanggit na mga tao, tulad ni Laila de Lima, tulad ni Trillanes, tulad ni retired General Anyo, tulad ni Bucor, Director General Katapang, na umalma sila. Hindi totoo yan. Sinisiraan nyo kami. Ano yon? Malicious imputation yan, sabi ni Laila de Lima. Hindi namin mapapalampas yan. Kaya, kinasuhan sila ni Laila de Lima sa DOJ. Ano ang kaso? Perjury. Yon. Kaya, mag-expect sila na ipapatawag na naman sila ng DOJ. Ngayon, sasabihin na naman nila, bakit na naman mayroon na namang investigasyon ng DOJ? Ay, ano ba tong mga abogadong? Abogado ba talaga itong sila Topacio at Baligod? Iba-iba talaga. Iba-iba yung purpose ng investigation eh. Nag-create kayo ng ang dami yung mga dinawit na mga tao. O syempre, nagreklamo yung mga taong dinawit ninyo. Lalo na si Laila de Lima. Lalo na si Trillanes. Kinasuhan sila ng perjury. So anong gagawin ng DOJ? Magpapatawag niyan ang DOJ ng hearings, preliminary investigation. So ibig sabihin, iba-iba ito. Iba ang investigasyon ng ombudsman, iba ang investigasyon ng NBI, at iba ang investigasyon ng DOJ. Sa ngayon, ang nagpatawag na sa kanila ng investigasyon, NBI. Background checking sa kanila. Ay talagang kaliwat kanan ang haharapin ninyong investigasyon dahil sa ginawa ninyo. Di ba? Ang dami ninyong mga dinawit na mga tao. Si Anyo, si Katapang, si Laila de Lima, si Trillanes, di kinasuhan sila ngayon. Di ba? Kaya mapapagod itong mga ex-marines na to, mapapagod si Baligod, mapapagod si Topacio, si Defensor, kagagawan nyo yan eh. Ngayon, pwede pa silang ipatawag ng Senado. Kung pagbibigyan ni Lacson yung investigasyon, pwede silang ipatawag sa Senado. Iba na naman yun. Investigation in aid of legislation yun. Ano ba yan? Talagang iba-iba yan. Ano ba tong mga abogadong ito? Itong si Baligod at saka si Topacio. Nagmamaang-maangan. Ang gulo na daw, bakit daw ang dami ng investigasyon? Ano ba tong mga abogadong ito? Nang mapunta sa mga Duterte, anong tawag na doon? Dito tayo sa isa pang issue na sinasabi nila. Dapat daw wag paghiwa-hiwalayin. Sabi ni Topacio, hindi kami papayag. 18 yan na ex-marines.
Iisa lang ang sinumpaang salaysay niyan. Hindi pwede yung paghiwa-hiwalayin. O yan din ang argumento ni Baligod. Dapat daw dahil 18 yan, joint affidavit yan, nang ginawa daw nila yung sinumpaang salaysay, 18 sila. Dapat daw 18 din silang sama-sama. Hindi pwede daw na isa-isahin. Yan yung argumento ni Baligod, yan yung argumento ni Topacio. Alam niyo mga kabunyog, sa mga hearing sa korte, sa amin sa korte, halimbawa may 5 testigo. Ang abogado nagmo-motion doon. Pwede ba yung mga testigong hindi pa naman dapat ngayon i-present, paalisin muna? Bakit pinapaalis muna yung ibang testigo? Para ma-check kung hindi sila nagsasabuatan ng sasabihin. Kasi kapag present yung isang testigo, nakikinig yung 4, o di mapapakinggan na yung 4 yung sinasabi nung una. Kumbaga, magano yon para masiguradong hindi sila nagkukutsabahan, totoo yung sinasabi nila. Yung testigong pinipresent, yun muna. Yung ibang testigo na hindi pa naman dapat ipatawag, wag muna, palabasin muna yan. Ganun ang rule sa korte. Ito, matitest mo talaga ito, kung nagsisinungaling ang mga ito, isa-isa mong ipatawag. Yung isa, anong sasabihin niya? Yung isa, anong sasabihin niya? Pag ang ginawa kasi nila, sama-sama yung 18 sa isang affidavit. Ang tawag nila joint affidavit. Tapos ang gusto nila sa investigasyon ng NBI, sama-sama na naman yung 18. Hindi daw pwedeng pa isa-isa. Iyan ang problema dito sa mga ex-Marines na to. Kung hindi naman nagsisinungaling yang mga yan, bali-balik pa rin mo man yan, isa-isa mo man yang ipatawag, walang problema yan. Di ba? Ano man ang gawin ng NBI sa kanila, kausapin man sila pa isa-isa, kung talagang totoo sila at hindi sila nagsisinungaling, walang dapat ikatakot si Baligod, walang dapat ikatakot si Topacio, walang dapat ikatakot si Defensor. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.